Kapag ka hindi nila napatumba si Inday ng 2026, we already have a president in 2028. I take the 2026 as the battle year. Kaya nga magulo ang 2026 kasi gagawin nila ang lahat para itumba si Inday Sara sa 2026. May impeach ba nila si Inday? Sabihin natin na hindi ma-impeach si Inday, but they're going to double down on Inday on issues, gagawa nila ng kontrobersya, bababuhin nila yung 125 million na confidential funds nila, they're going to find something else. Kung relentless sila kay Inday the first 3 years, let us expect that they're going to multiply it by 5. Sabihin na natin na hindi magtagumpay yung impeachment. Hindi lang naman yun yung way para itumba si Inday eh. Bababuyin nila si Inday whether there is an impeachment process or wala. Correct. Diba? That's So, where we weigh in tayo ng mga supporters talaga. Kaya dapat tayo talaga, pushback tayo malala. Correct. Actually, for me, lahat ng mga Duterte supporters, you need to be felt in 2026 because this is the year of reckoning. So, 2026 mangyayari ang tunay na eleksyon. Diyan mangyayari ang tunay na eleksyon kasi mahirapan silang i-impeach si Inday because of a lot of consideration. Kumbaga, hindi na ganun kadali ang pera ngayon, katulad nung dati na si Martin ang House Speaker, hindi na ganun kadali ang budget, hindi na rin ganun kadali ang mag-railroad ng process, kasi meron kang Supreme Court decision, but it doesn't mean they can't. Budget nga, national budget nga, na-railroad nila eh. Nakafocus ako sa ano bang pwedeng atake nila kay VP because I think that's where we weigh in talaga to push back yung mga the amount of propaganda that will be hurled against all the Dutertes in that matter. Lahat ng mga sumusuporta kay VP Inday or sa mga Dutertes in that matter, they will all experience the baptism of fire this year, 2026. Ano ang inyong reaksyon patungkol dito? Para sa iba pang mga katanungan o suhestyon, i-comment nyo lamang sa ating comment section.